Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mismong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsabing pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pagbabalik ng bansa sa International Criminal Court. Sa kabila yan ng naunang mga pahayag na pinuputol na nito ang ugnayan ng bansa sa naturang Tribunal Court. Kaya naman si Senator De La Rosa na isa sa idinidiin sa ICC complaint ukol sa drug war, inihahanda na raw ang sarili sa anumang posibleng mangyari. Narito ang ating balitang A to Z. We essentially are disengaging from any contact, from any communication, I guess, with the ICC. Nitong Marso lang 2023 nang i-anunsyo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinuputol na nito ang anumang komunikasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court. That is the extent of our involvement with the ICC. That ends all our involvement with the ICC. Pero ngayon, tila nagbago na ang tono ng Malacanang ukol sa issue. There is also a question, should be returned under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Kasunod ito ng paghain sa Kongreso ng isang resolusyon na humihikayat sa pamahalaan na makipagtulungan sa ICC. Partikular na sa investigasyon nito sa madugong drug war ng Duterte administration. It's really a sense of the House resolution. They are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. Gayunpaman, nilinaw rin ng Pangulo na hindi nito binabawi ang unang pahayag na may mga isyu ukol sa soberanya ang pakikipagtulungan sa ICC. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Una na ang inungkat ni Vice President Sara Duterte ang mga naunang pahayag ng Pangulo ukol sa issue na dapat raw ay respetuhin ng mga kongresista. Bagay na sinalag naman ng ilang mambabatas. Huwag niyang diktahan ng House of Representatives. Matagal na yung hustisyang hinahanap nitong ating more than 6,200 na mga cases ng extrajudicial killings. Ikinatuwa naman ng kilalang kritiko ng drug war na si dating Senator Leila De Lima ang paggalaw na ito ng Kamara. Sana pakinggan sila kung ma-adapt na po yung unang-una sana ma-adapt yung House resolutions na yan by the majority by the rest of the members of the House at sana pakinggan po sila ng nasa executive. Habang ang dating hepe naman ng kapulisan na nanguna sa drug war ni Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa, aminado sa posibleng pagbabago ng pulisiya ng bansa. If the President says categorically that he is allowing ICC to come in and make the investigations, then that's backpedaling. But when he says just studying, maybe there are a lot of possibilities. When he says study. Kaya naman, inihahanda na raw nito ang sarili sakaling payagan nga ng pamahalaan ang ICC investigation. The political situation in the Philippines is very, very, very fluid. So I have to be ready. Pag sinabi ng ating gobyerno, sinabi nating korte, oh, Bato, harapin mo yan, dito ka sa amin humarap, then haharap ko. Harapin ko yan. Sa gitna ng issue, nilinaw naman ni House Speaker Martin Romualdez na sasalang pa sa deliberasyon ang resolusyon ng Kamara. Pero nakahanda raw itong sumunod sakaling magbaba na ng polisiya ang palasyo.